Natanong nyo ba sarili nyo, ano ba ang nangyayari sa isang tao? Bakit nagkakaroon ng ereksyon? Kailangan malaman natin to. Parang masakit ang ulo. Bakit? Masakit ang tiyan. Bakit? Ba't tinitigasan? Bakit? Aba, magandang topic yan, di ba? Natatawa na kayo. I'm sure meron sa inyo natatawa, pero alam nyo, wala akong maisip na mga salita na babagay na napakasanto ko ngayon. Isipin nyo po, doktor ako, hindi po ako santo, hindi ako pare. Kaya kung ano mga gagamitin kong salita ay para lang mas maintindihan at the same time, mas entertaining ng konti. Inuulit ko, walang masama sa may erectile dysfunction that is part of aging or because of a medical reason. Hindi natin pinagtatawanan ang mga lalaki may erectile dysfunction dahil ito ay nakakababa ng self-esteem. Yung self-esteem, yung parang konpiyansa mo nawawala, no? Okay, pero pag-usapan natin bakit. Ngayon, itong pinakamasakit. Pag pinag-usapan natin ng mga different kind of medical problems at dadaanin natin sa medical term, ganito po mangyayari. Papaliwanag ko ha, tingnan nyo ha. Hemodynamics and mechanism of erection. Ako pag title pa lang, medyo mabigat ha. Corpora cavernosa. Ito na, pakinggan nyo. The penile erectile tissue, specifically the cavernous smooth musculature and the smooth muscle of the arteriole and the arterial wall, plays a key role in the erectile process. In the flaccid state, these smooth muscles are tonically contracted, allowing only a small amount of arterial blood for nutritional purposes. The blood partial pressure of the oxygen is about 35 mm mercury range. The flaccid penis is a moderate state of contraction as evidenced by further shrinkage in cold weather and other epinephrine injection. Sexual stimulation triggers release of neurotransmitter from the cavernous nerve terminals. This result in the relaxation of the smooth muscle and blah 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 blah. Sprakenite. So paano natin maintindihan yan? Sisimplihan ko na lang po. Simplihan natin. Alam nyo, para magkaroon ng isang ereksyon ng isang lalaki, dapat na-stimulate yung inyong brain. Paano na-stimulate yan? Sa maraming paraan. Nakita mo? Sexy! Wow! Naamoy mo? Narinig mo? Umuungol? Naboso ka? Lahat yan stimulation. Nahawakan ka ng konti? Lahat yan stimulation. Lahat yan magbibigay ng signal sa brain. Hoy, na-stimulate yung brain. Ang gagawin ngayon ng brain, maglalabas siya ng mga chemicals or mga signal para pumunta dun sa ari. Relax ka muna, ugat. Relax ka muna, muscle. Para bumuka at pumasok ang mga dugo at ma-relax ang muscle mo para tumigas ang ari. Ngayon ang tanong, pag galit tayo, matigas ang mukha natin, matigas ang muscle natin, baliktad dun sa ari. Kailangan relax yung muscle para pumasok ang dugo. Kasi kung hindi relax yun, hindi makapasok ang dugo. Ang nagpapatigas po doon ay ang dugo, hindi po ang buto. Kaya may mga pasyente ako, Dok, meron yata akong arthritis sa buto. Sabi ko, bakit? Tabingi Walang buto sa buto, sabi ko. Ayun ang sabi ko Baka, totoo naman Baka akala nyo may buto doon. Walang buto sa buto. So, hindi tumitigas yan dahil sa buto. At hindi rin muscle ang nagpapatigas. Ang nagpapatigas, yung dugo na pumapasok. Imagine mo, ang dugo mo pumapasok doon. Siguro kung pwede lang natin i-blood pressure yan, mataas ang blood pressure yan. At pag nasugatan yan, habang galit na galit, nasugatan ng konti, tuloy-tuloy ang pagdurugo dahil mataas ang pressure. So, yun ang mechanism. Ang testosterone, wala masyadong kinalaman Yung male hormone, walang kinalaman masyado yan pagdating sa erection. Merong kinalaman yan sa libido. Ano ba yung libido? Diretsyong usap na libog. So, nawawala yung L nung lalaki, yung kanyang eagerness, yung libog na tinatawag, kung mababa estrogen. So, pinapataas mo konti estrogen, Mrs., baka naman bigyan mo ng estrogen asawa mo ngayong gabi, ha? Wag, baka mamaya masyadong manggigil yan. Okay, so, andun yung paliwanag. Nerve, brain signal, blood flow. Yun ang importante. Ngayon, anong mga dahilan? Bakit nawawala ereksyon? Siguro yung mga nakikinig ngayon, alam na kagad nila, number 1, mataas daw ang blood sugar. Sa karamihan ng mga lalaki na may diabetes at mataas ang blood sugar, sila po yung nagkakaroon ng erectile dysfunction. Anong dahilan? Unang-una, pag mataas ang sugar, nasisira yung nerve na tinatawag. Pangalawa, yung ugat tumitigas, kaya hindi na ito nag-expand.
hindi na nakakapasok masyado ang dugo. Eh ano sabi ko kanina, di ba ang nagpapatayo yung daloy ng dugo na pumupunta sa ari. Okay. Number 2, peripheral vascular disease. Mga sakit na may kinalaman sa ugat. So, understandable na yun. May diferensya sa ugat. Di natural. Ano number 1 dahilan bakit nagkaroon ng diferensya sa ugat? Diabetes. Ano pa? Edad. Habang nagkakaedad, hindi maiwasan. Ganyan nagiging mahina ang ugat. O kaya mataas ang kolesterol, nagbabara ang ugat, kumukonti ang pasok ng dugo. So, posibleng mataas ang kolesterol, wala rin erection. Diba? So, isipin nyo ba, uy, pababain mo kolesterol mo para tumayo yan. Eh, syempre, hindi na natin maisip yan dahil alam lang natin, matanda na. Pero may mga factors na dapat bigyan ng pansin. Obesity, overweight. Nalaman, pag hindi ka kumakain ng tama, makolesterol kinakain mo, overweight ka, mas humihina ang blood flow nyo. Psychological stress. Yung sinasabi ko na posible, na bata pa, walang ereksyon. Halimbawa, pressure sa trabaho, tensyon, ang daming problema, ang daming iniisip. Sino ba naman magkakaroon ng ereksyon na ang dami mong iniisip, di ba? So, that is psychological health. Smoking, paninigarilyo. So, anong reason? Dahil sa mga deposito ng nicotine, pagkipot ng ugat nyo, lahat ho yan, may kinalaman yan sa paghina ng ereksyon. Then, ano pa? Kidney problem, kidney disease, nerve and brain disorder, mga problema sa brain. So, all of this pwede magbigay ng problema. Paano pa yung mga gamot na minsan maintenance na gamot? May maintenance na gamot, lalo na sa alta presyon, maaaring mag-cause din ng erectile dysfunction. Naoperahan ka ng mga injury sa nerve. So, after the operation, may isa akong alam na pasyente na nagkaroon siya ng vehicular accident, tumama yung kanyang likod, mula nun, hindi siya nagkaroon ng ereksyon. Bagamat wala ng ibang pinsala, ang napinsala, erectile dysfunction. So, injury, prescription drug, nabanggit ko, enlargement of the prostate, sa isang banda, pwede rin. Pero, hindi to automatic pag may enlarged prostate ka, automatic na hindi ka magkakaroon ng ereksyon. No? So,